Isayas. Ang mensahe tungkol sa Ethiopia. 18 kabanata. Nakakaawa ang mga lugar malapit sa mga ilog ng Ethiopia, na may mga pagaspas ng pakpak, ng mga kulisap na naririnig. Mula sa lugar na ito, ay may mga sugong nakasakay sa sasakyang yari sa tambo, at dumadaan sa ilog ng Nilo. Kayong mabibilis na sugo, bumalik na kayo sa inyong lupain, na hinahati ng mga ilog. Bumalik na kayo sa inyong mga mamamayan, na matatangkad at makikinis ang balat, mga taong makapangyarihan at kinakatakutan kahit saan. Kayong lahat ng naninirahan sa mundo, abangan ninyo ang pagtaas ng bandila sa ibabaw ng bundok, at pakinggan ninyo ang tunog ng trumpeta, sapagkat ito ang sinabi sa akin ng Panginoon. Mula sa aking luklukan, panatag akong nagmamasid na parang nagniningning na araw sa katanghaliang tapat, at parang namumuong ambon sa maalinsangang gabi sa panahon ng anihan. Bago pa dumating ang panahon ng pag-ani, sa panahon pa lang ng pamumulaklak ng mga ubas, at unti-unting paghinog ng mga bunga nito, puputulin na ng Diyos ang mga sanga nito. Lilipulin ng Diyos ang mga taga-Ethiopia, at ang mga bangkay nila ay ipapaubaya sa ibong mandaragit at mababangis na hayop. Magiging pagkain sila ng mga ibon sa panahon ng tag-araw at ng mababangis na hayop sa panahon ng taglamig. Pero darating ang araw na tatanggap ang Panginoong makapangyarihan ng mga handog mula sa lupain ito na hinahati ng mga ilog. Ang mga mamamayan nito'y matatangkad, makikinis ang balat, makapangyarihan, at kinatatakutan kahit saan. Dadalhin nila ang kanilang mga regalo sa bundok ng Zion, kung saan sinasamba ang Panginoong makapangyarihan.